Isa ka bang SSS pensioners? Pues para sa iyo ang video na to dahil inilabas na po ang SSS Circular 2023-013 na kung saan meron pong revise na ginanap sa guidelines ng pag-comply ng ACOP or Annual Confirmation of the Pensioners para sa mga SSS pensioners ngayong 2024. Kaya kung interesado ka at dapat mo itong malaman, panoorin nyo ang buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos nyong mapanood ang video na ito. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. And magandang araw nga po sa ating mga SSS pensioners dahil meron pong inilabas na circular ang SSS, itong SSS Circular number 2023-013 na kung saan meron pong title na Revised Guidelines on the Annual Confirmation of the Pensioners or the ACOP Program. So kinakailangan po itong malaman at kinakailangan pong mapaabot sa ating mga SSS pensioners dahil nga po merong pagbabagong naganap dito sa pag-comply or pag-file ng Annual Confirmation of the Pensioners or ACOP mga ka-vlogs na noon ay wala, pero dito ngayon sa circular na ito na binanggit po natin ay meron pong binalik, no, para po sa ating mga SSS pensioner. Pero bago yan, ano nga po ba itong tinatawag na Annual Confirmation of the Pensioners or the ACOP ni SSS? So ito po yung reporting ng lahat ng mga SSS pensioners dito sa Pilipinas maging sa abroad kay SSS annual. So ibig sabihin, taon-taon po kailangang mag-report ang lahat ng mga pensioners, no, mga tumatanggap ng pensyon kay SSS, kailangan magpa-ACOP dahil kapag hindi po magpa-ACOP ang isang SSS pensioner ay maaari pong mahinto ang pagtanggap ng SSS pension. So, ganun ka-importante ang magpa-ACOP mga ka-vlogs once tayo ay SSS pensioner. Itong Annual Confirmation of the Pensioners or ACOP ay isinaad po ito sa Republic Act 11199 o yung tinatawag natin na Social Security Act of 2018. So narito po yung mga sumusunod na kinakailangang mag-file ng ACOP ngayong 2024 mga ka-vlogs. So inanyayahan ko po kayong makinig dahil dito po nagaganap yung title ng SSS Circular 2023-013 na sinasabing merong revised guidelines na binago po si SSS. So unang-una po, kinakailangang mag-comply ng ACOP ngayong 2024 itong mga retirement pensioners residing in the Philippines, no, kung saan merong edad na 80 years old pataas. So magsisimula po yan ngayong March 2024, no? Specifically March 20, 2024. So ito nga pong number 1 na sinasabing mag-comply ng ACOP, itong mga retirement pensioners po na andito sa Pilipinas na may edad 80 years old pataas, no? Ito po yung tinanggal dati mga ka-vlogs. Ito po yung winala ni SSS. Kumbaga dati hindi po ito sila kasali sa magpapa-ACOP. So exempted sila dati. Pero ngayon po ay binalik po ni SSS. Ito po yung revised guidelines na sinasabi po dito sa circular number 2023-013 ni SSS. So kung noon kayo ay 80 years old pataas ay hindi po kailangan magpa-ACOP, ngayon mga ka-vlogs 2024 ay kinakailangan nyo ng mag-file ng Annual Confirmation of the Pensioners
or AKOP mga ka-vlogs. Pangalawang mga pensioners na kailangang mag-file ng AKOP, yung mga retirement pensioners na naninirahan abroad kung whatever po, kung ilan po yung edad ninyo, 60 years old pataas, no? So, kinakailangang mag-comply ng AKOP kung nasa abroad po yung ating mga retirement pensioners ni SSS. Pangatlo, kailangan din pong mag-comply ng AKOP ang ating mga total disability pensioners. Kasunod naman po yung mga death surviving pensioners at yung tinatawag natin na dependent children under guardianship. So, yun po mga ka-vlogs, no, ang limang kinakailangan mag-file ng AKOP. So, may pagbabago talaga, no, dito sa AKOP dito sa taong 2024 kung saan isa nga po sa binalik is kailangang magpa-AKOP ang lahat ng mga pensioners dito sa Pilipinas na may edad 80 years old pataas, no, na kung saan ang deadline po nito is March 2024. Sa kabilang dako naman mga ka-vlogs, no, meron pong mga tinatawag natin na mga retirement pensioners na yung mga below 80 years old, no, yung mga nasa 60 to 79 years old, no, kailangan din po nilang mag-AKOP, no, kailangan nyo din pong mag-file ng AKOP, no, pero po depende po sa ilalahad na circumstansya ni SSS, no. Si SSS na po yung magno-notify sa inyo through email, text, no, kung saan kayo i-notify, no, kung kailangan nyo pong magpa-AKOP yung mga below 80 years old na mga SSS pensioner. Narito naman po yung schedule ng compliance mga ka-vlogs. Ibig sabihin ng schedule of compliance ay ito yung nakatakdang schedule nyo na magpa-AKOP para sa inyong SSS pension. So, number 1 po, para sa mga retirement pensioners at itong tinatawag natin na total disability pensioners. So, ang schedule ng compliance nyo mga ka-vlogs ay buwan ng kapanganakan or birth month ng isang pensioner, no, dito sa ating total disability pensioner and retirement pensioner. Para naman po sa death survivor na mga SSS pensioner, ang schedule po ng compliance ng inyong AKOP ay ang month of birth ng namatay na miyembro ni SSS. And panghuli naman po para sa schedule ng compliance ng mga dependent children under the guardianship ay yung month of birth or buwan ng kapanganakan po ng miyembro or namatay na miyembro ni SSS. So, yun po yung tandaan nyo mga ka-vlogs, no, sa schedule ng compliance kung kailan kayo mag-file ng inyong annual confirmation of pensions or tinatawag natin na AKOP program. And take note mga ka-vlogs, no, para sa mga bago lamang po file ng kanilang retirement, no, halimbawa po ay kayo ay na-approve yung retirement nyo, no, last July, August, September, or October, no, hindi pa po kayo hindi pa po kailangan na mag-file ng AKOP ngayon. So, ang gagawin nyo po ay next year na po, no. Pero kung nakapag-AKOP na kayo ng isang beses, dalawang beses, or sunod-sunod na taon ay nagpa-AKOP na kayo, ayan, kailangan na pong yearly talaga yan. Annual na po talaga yung pag-file nyo ng AKOP. And take note mga ka-vlogs, no, pwede po tayo mag-advance na magpa-AKOP 2 months before ng birthday po ng isang SSS pensioner or ng SSS member na namatay. So, pwede na kayong mag-advance 2 months before the birth month ng SSS member na namatay or yung mga SSS member mismo, no, gaya po ng retirement pensioner or total disability. Pwede kayo mag-advance ng 2 months before po ng birth month nyo sa pag-comply po ng AKOP. So, ang katanungan ngayon, paano nga po ba mag-submit ng annual confirmation of the pensioners application kay SSS? So, meron po mga itinalagang or inilatag na pamamaraan paano po tayo mag-submit ng ating aplikasyon.
dito sa Acop kay SSS. So, maaari po tayong mag-over the counter. So, ibig sabihin po ng over the counter ay maaari tayong mag face-to-face na pumunta sa any branches ng SSS na pinakamalapit sa inyong lugar at doon mismo ay mag-fill out kayo ng Acop form at isusumitin nyo sa mismong SSS mga ka-vlog. So, yun yung tinatawag na over-the-counter na application. So, other than that, ay maaari po kayong magsumiti ng inyong Acop application sa pamamagitan po ng email address ni SSS, sa pamamagitan po ng mail, no? Kasi kung mapapansin nyo, mayroong mga mailbox dyan sa labas ng mga tanggapan ng SSS, maaari nyo pong ihulog dyan. Maaari din po, no, maaari din pong i-authorize ni SSS ang pagkakaroon ng authorized person, no? Kung halimbawa ang isang SSS pensioner ay hindi maaring makapunta sa SSS branches, no, maaari pong magtalaga ng authorized person para mag-comply po ng Acop ni SSS pensioner. So, yun po mga ka-vlogs, no? Actually, yan po yung nakikita po natin na mahahalagang mga detalye na kailangan ipaabot sa ating mga SSS pensioner base po sa SSS Circular number 2023-013. And ang SSS Circular na yan ay pirmado po ni SSS President and CEO Rolando Ledesma Makasait mga ka-vlog. So, yun po ang kompletong detalye kung paano po tayo mag-comply or mag-file ng ating annual confirmation of the pensioners application, no, dito sa taong 2024. Mahalaga po ito mga ka-vlogs dahil revise nga po ang guidelines na ito na meron pong tinanggal noon na ibinalik po ngayon. So, dapat maintindihan nyo at malaman nyo ang guidelines na ito, itong revised na guidelines na ito, dahil dito po nakasalalay ang inyong buwanang pensyon. Dahil kung hindi nga po tayo mag-comply ng ating Acop bago po matapos ang March 2024, ayan, maaari pong mahinto ang pagtanggap ng ating buwanang pensyon kay SSS. So, ibalita nyo na po, no, sa inyong mga kasamahan na mga SSS pensioners, no, and sa inyong mga kapamilya na may mga SSS pension na tinatanggap na kinakailangan na nilang mag-file ng kanilang annual confirmations of the pensioners application. So, bago ako magtapos, uulitin ko ang pinaka importante sa Acop ngayong 2024 ay noon ay tinanggal po sa Acop, exempted po, no, ang mga 80 years old pataas. Pero ngayon 2024 binalik po ni SSS na lahat ng mga 80 years old pataas kailangan na pong magpa-Acop, maging ang mga 80 years old and below ay maaari din pong magpa-Acop, kailangan magpa-Acop, pero under po yan sa mga circumstances na inilatag po ni SSS para sa kanila. And sa lahat ng mga nasa abroad na SSS pensioner, kailangan din pong magpa-Acop anuman ang inyong edad mga ka-vlog. So yun po yung mga pinaka-importante na punto na dapat nating ipaabot sa inyo mga ka-vlog. So, harinaway, naging mas malinaw ang video na to, and harinaway, may idea kayo at nabigyan po kayo ng gabay, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to, at kung meron kang mga katanungan ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!